This is Marites. Welcome back sa aking channel. For today's video, i-share ko po sa inyo ang aming karanasan sa St. Luke's Medical Center for the sputum of my mother. Hello everyone! Ang schedule ng sputum ni mother sa St. Luke's Medical Center ay March 5 to 7. Kaya nag-book ako sa Manila Lutos ng March 5 to 7 for a cost of 6,000 pesos. Kasi tatlo kami. Yung mother ko, father ko, at ako. March 4 ay nagbiyahe kami ng 8:15 ng gabi papuntang Manila. Ang sinakyan namin ay sleeper bus ng Florida. Galing kami sa probinsya ng Ilocos Norte. Dumating kami ng 5 o'clock sa Manila. Then dumiretso na kami agad sa Manila Lutos para iwan ang aming mga gamit. Wala na kain-kain guys dahil dapat naka-fasting si mother. March 5, day 1. Then pumunta na kami sa St. Luke's Medical Center. Agad-agad akong kumuha ng number sa my guard. Dahil nga PWD ang aking mother, dumiretso na sila sa loob. At 6:30, umakyat na kami sa P floor at binigay namin sa guard yung number at docs namin. Nag-antay kami ng 20 minutes guys. Sabi ko sa guard, pwede bang pakikuha ng wheelchair ang aking nanay? Sabi naman niya, opo ma'am. Buti na lang accommodating yung guard. Then, pagtawag sa pangalan ni nanay, tumayo agad ako at inalalayan papunta sa mga nurses. At hiningi nila yung passport at pinapirma yung mother ko sa logbook nila. Then, binigyan nila ng container ang aking nanay para sa kanyang sputum. Pagkatapos nun, binigyan ng tubig si nanay para magmumog at saka pinaupo sa designated area for the sputum. Tapos yung nurse ay inexplain kay nanay kung paano punuin ang container at kung paano umubo. Umabot kami ng 15 minutes para punuin ng 15 ml yung container. Nakakaloka guys kasi naririnig mo yung mga patient kung paano sila umubo, yung iba ang lakas-lakas pa. Noong naka 15 ml na si nanay ay binigyan kami ng papel indicating na for second day of sputum. Sabi ko kay nanay, agahan natin tomorrow kasi ang daming tao, mapabata, matanda at iba pa. Natapos kami guys ng 7:30 AM. At agad kaming pumunta sa Manila Lutos for our breakfast. Pwede siyang lakarin guys, kaso lang si mother ay PWD kaya hindi pwedeng lakarin. Day 2, March 6. Maaga kaming gumising, mga 4 AM, wala nang liguan guys, para maaga kaming matapos. Dumating kami sa St. Luke's Medical Center ng 5:10 AM. As usual, pumila na naman ako para kumuha ng number sa my guard. Number 79 kami guys. Biruin mo everyday ganyan. Kadaming nagpapa-sputum. Bata man o matanda, walang ligtas sa sputum. Then, nag-request ulit ako ng wheelchair para mabilis kami. Priority kasi ang may wheelchair guys. At 6 AM, pinaakyat na kami sa P floor. Then, nag-antay kami ng 5 minutes. Pang-anim na tinawag si nanay guys. Binigay namin yung passport at nagpirma ulit sa logbook. Then, binigyan kami ng container at binalik yung passport at docs namin. Binigyan ng water para mag-gargle at pinaupo na siya. Medyo mabilis kami guys. Kasi, uminom muna si nanay sa ground floor before na umpisang umubo. At 6:30, naka 15 ml na si nanay. Sabi ng nurse, balik ulit kami bukas for the last sputum. Salamat dahil maaga kaming natapos guys. Balik agad kami sa Manila Lutos for our buffet breakfast. Chibuga na guys!
Pag-akyat namin, review agad na si Father for his interview kasi March 7 ang kanyang interview at 6:30 a.m. at the US Embassy. Dito ako nababahala guys kasi sabay silang dalawa for sputum at interview. Pero sa awa ng Diyos, may tumulong sa amin, yung cousin ko na nakatira sa Manila. Hindi ko na pinakancel yung interview ni tatay para tapos na siya at yun ang gusto ng kapatid ko. Day 3, March 7. Gumising kami ng 4 a.m. Agad akong nagpainit ng tubig para sa noodles namin ni tatay. Yun ang kakainin namin. For my next vlog, isishare ko po sa inyo ang naging experience namin ni Father sa US Embassy for his interview. At 5 o'clock, nakarating na kami sa St. Luke's Medical Center at agad akong kumuha ng number at nag-request ako ng wheelchair para sa aking nanay. Wala pa yung cousin ko noon guys. Kaya sabi ko sa guard, pwede bang kayo na lang mag-assist sa kanya? Opo, pwede, sabi naman ng guard. At agad akong nagpasalamat sa kanya. Then, hindi ako mapakali kasi kailangan kong instructan ang aking cousin kung anong pwede niyang itanong sa mga nurses. Tinawagan ko siya na sa Manila Hotel daw siya. Ang akala niya, yun ang hotel namin guys. Kaya inantay ko siya ng 5 minutes pero wala siyang masakyan kaya naglakad na lang daw siya. Sabi ko sa kanya, iwan ko na lang si mother sa guard. Kasi baka mahaba ang pila sa US Embassy, then iniwan ko na lang siya. Sabi ni nanay, pang-5 daw siya. At ang nag-assist sa kanya ay yung dating kasabayan namin, babae noong first day pa. Pagkatapos sabi ng nurse sa kanya, pagkuha ng result sa May 7, kailangang kasama si nanay sa araw na iyon. Dito mo malalaman kung positive for TB ba siya or good for vaccination na siya. That's all my journey for this sputum. My next vlog will be the interview of my father at the US Embassy. Till next guys, see you all!